Hello, my son. Hello, my sound check test. Sound check test. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya at kahabagan. Alam natin na marami sa atin ay naghahanda sa parating na bagyo. Kanina ho nagbasa-basa ako ay ang Typhoon Rolly, or much better or accurately said Super Typhoon Rolly, ay inakyat sa Category 5 at as of now, ito ang pinakamalakas na typhoon sa 2020 buong mundo. Okay? Ang Yolanda, in recorded history, so mas mataas ang kategorya ni Yolanda, pero hindi ganong pahuhuli. Hindi ko nagkakamali ng tanda, ang bugso ng hangin ni Yolanda ay 315. Bugso, yung biglang ihip. Si Rolly ay nasa 280 kilometers per hour. So, nung tumaas pa po ito from 265, umakyat ng 280, ay inakyat na ito sa Category 5 Super Typhoon. At kaya po ay tayo po ay naabisuhan na maghanda kung mayroong mga sanga o delikadong puno o yero sa bahay, ay paghandaan ng mga bagay na ito. Pero tunay, ang sinabi ng salita ng Diyos, maging ang ganitong bagyo ay, kagaya ng ating pag-aaral, ay kontrolado ng ating Panginoon.
Huwag natin isipin na dahil ito'y kontrolado ng Panginoon, wala nang pwedeng quote-unquote masamang mangyari sa atin, kagaya ng aksidente. Ano ba? Kagaya ng ating pinag-aralan, because of the effects of sin, ang Kristiyano ay hindi exempted sa mga epekto ng kasalanan. And sabi nga mo ni Pablo, if you remember sa Book of Romans, we groan together. Creation groaneth together. And we also, kahit ang mga Kristiyano na ligtas na, mananampalataya ng Panginoon, ay hindi exempted sa mga bagay na ito. Though we know na tayo po ay tangan-tangan ng ating Panginoon. So with that, karapat-dapat pa rin. Kagaya po nung kung sino mo naka-receive ng text ko ngayong umaga, ay this is still the Lord's Day. Ito ay araw ng Panginoon. At meron ng mga nandito. At meron tayong mga kapatiran, matutok sa mga bahay-bahay. And I hope na mas laman ng kaisipan natin ngayon ang Diyos kaysa sa bagyo. Or much more, tignan natin ang bagyo at mas lalo tayong mamangha sa Diyos na may hawak ito. At karapat-dapat lang siyang purihin. Karapat-dapat lang siyang sambahin. Simulan natin ang ating buong gawain ngayong umaga sa ating Sunday School. Tayo po ay mag-aaral ng patuloy sa mga katangian ng Diyos. Bago po yun, tayo po muna ay umawit at unang aawitin natin para patulong sa atin na makabisado ang pagkakasunod-sunod ng aklat sa Biblia. Kaya aawitin natin ang books of the Bible. Tayo po ay aawit sa Panginoon. Tayo po yung witin pa natin ang books of the Bible. Tawitin po natin yung stand up for Jesus. Must not suffer loss.
Ayan, purihin po ang Panginoon at muli tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya, pag-iingat ho sa atin at maging sa parating ho na bagyo, alam natin na ang lahat hong yaan ay hawak din po ng Panginoon. Welcome po sa ating gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo ho ay dadako sa ating Sunday School, and would like also to welcome ang ating mga kapatiran, kaibigan na nakatutok ho sa ating live stream ngayong umaga. Pag-pray natin ang panahon, hindi natin alam kung gaano ang magiging epekto ng malakas na ulan at hangin, kung may kuryente ba mamayang gabi, kung meron bang internet mamayang gabi, at kung sakali man na meron ho ng dalawang bagay na yan, Lord willing, ay magla-live stream pa rin ho tayo ng ating gawain this evening. So Lord willing, ay yan ho ay maging maayos lahat. Okay, tayo ho ay nasa pag-aaral natin patungkol sa mga katangian ng Diyos. Ang tawag ho natin sa unang part ho na ito ay Sunday School. So, kung meron hong online learning ang mga bata ngayon, kung merong modular, wala sila sa mga eskwelahan, dito sa ating church ay meron tayong pag-aaral, kaya tinatawag ho natin itong school. At medyo mas marami tayong tinitignan ng mga verses sapagkat titignan natin yung mga doktrina or katuruan ng salita ng Diyos patungkol sa partikular na paksa. And today, we are looking at particularly the doctrine of God or doktrina o katuruan patungkol sa Diyos. Ang ating ginagawa ay mas kinikilala natin ang Diyos ng Biblia. Kasi madalas, kapag tinanong ka, naniniwala ka bang may Diyos? Ay, oo naman, naniniwala akong may Diyos. Well, pwede mo bang i-describe ang Diyos na ito? Pwede mo bang ilarawan ang Diyos na ito? Basta may Diyos. At kung hindi ho tayo maingat, ay baka mamaya ay meron pa tayong mga paniniwala patungkol sa Diyos na taliwas pala sa sinasabi ng kanyang salita. So pag-aaral ho na ito ay para mas makilala natin ang Panginoon, at kung sakali man na merong magtanong sa atin, ay may masasagot tayo, or much more, para ho sa ating sariling pananampalataya. Sapagkat, as we have said before, ang pananampalataya ay hindi nakatungtong sa wala. Merong tungtungan ang pananampalataya, at ang tungtungan ng pananampalataya ay katotohanan. At the more na natututo tayo ng katotohanan patungkol sa Diyos, pwedeng mas lumago ang ating pananampalataya. So I use that word carefully, pwede. Anong ba ibig sabihin? Hindi porkit marami kang alam sa Diyos, malaki na o malago na ang pananampalataya mo. Pero ang kaignorantihan, hindi ko na malaman kung sino nagsabi nito, pero may nagsabi, ang kaignorantihan sa katotohanan ay hindi ina ng matatag na pananampalataya. Ako ba natin? Ignorance of the truth is not the mother of strong faith. Kailangan natin ang pagkakilala, ng pagkaalam ng katotohanan, much more katotohanan patungkol sa Panginoon. So bago ho tayo dumako sa ating pagbabalik-aral sa mga napag-aralan natin nakaraan, tayo ho muna ay manalangin. O aming Amang Diyos, dakila at banal, sa iyo kami ay lumalapit. Una, O Diyos, ay nagpapasalamat kami. Papasalamat kami sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya at habag sa amin. Tunay, Panginoon, ang sinabi ng iyong salita, dahil sa iyong kahabagan lamang kaya kami ay hindi napupugnaw. Dahil sa iyong katapatan, tunay, dakila ang iyong katapatan, kaya kami ay naririto. Kaya kami ay may lakas, may buhay. At lalong higit, Panginoon, dahil sa iyong dakilang biyaya, kaya kami ay may kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa iyong mabuting kalooban. Salamat po sa iyong pagmamahal na hindi namin masukat, na ibinigay mo si Jesus para magligtas sa aming mga makasalanan. At salamat po sa patuloy mong kabutihan sa amin na sinusustentuhan mo kami ng buhay at kalakasan. Kami natulog at nagising sapagkat sinustentuhan mo kami, O Panginoon. Salamat po sa mga bagay na ito.
At salamat din po, O Diyos, dahil sa mga nakaraan naming pag-aaral, malinaw na malinaw sa iyong salita na ikaw ang Diyos na soberano, na hawak mo ang lahat ng bagay, na nasa iyo lahat ng otoridad at nasa iyo lahat ng kapangyarihan, at walang mangyayari na labas sa iyong kapahintulutan. Narito, O Diyos, ang laman ng puso't isip ng marami, ang parating na bagyo. O nawa, Panginoon, ay maging laman ng puso't isip din namin ang Diyos na may hawak ng bagyong ito. Ikaw pong patuloy na maluwalhati maging sa mga itong kaganapan. Salamat po sa mga kapatiran na kasama namin ngayon, maging sa mga nakatuon ng kanilang pansin sa live streaming. Nawa ikaw ang magpala sa mga pag-aaral na ito at patuloy na maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo. At nawa, O Diyos, ay patuloy mo kaming hubugin pa sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, muli ho, nag-aaral patungkol sa katangian ng Panginoon at napakaganda ng sinabi ni Jeremiah. And I believe ito ho ay sa, if I remember it correctly, sa Jeremiah chapter 29, Jeremiah chapter 23 ba? Ang sabi ho ng salita ng Panginoon, let him that glory in this, that he understandeth and knoweth me. Kung meron daw isang tao na magkakaroon ng hindi naman kayabangan, kung hindi magkakaroon ng kakontentuhan, kung meron mang isang tao na magkakaroon ng fulfillment, ay wag nawa itong mangyari o manggaling sa Jeremiah chapter 9 verse 23. Ang sabi ng Diyos, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Basahin ko sa Tagalog. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Verse 24 ang sabi, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako. So hindi daw sa kapangyarihan, hindi sa karunungan ng sanlibutan ito, hindi sa kayamanan, kung hindi na nakikilala at nauunawaan ang Diyos. Ito ay napakahalaga at napakaganda sa bawat tunay na mananampalataya. So we're looking at the attributes of God. We studied about the incommunicable attributes of God. Ang Diyos ay independiente. Hindi niya kailangan ng kahit ano, kahit na sino. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi siya humihina, hindi siya lumalakas, hindi siya nag-iiba ng ugali. Ang Diyos ay infinite. Siya'y walang hanggan sa lahat ng kanyang kaperpektuhan at katangian. Ang Diyos ay eternal, wala siyang simula, wala siyang wakas. Ang Diyos ay omnipresent. Siya ay nasa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon. Inulit ko lang pala. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, 100%. Walang lugar na wala doon ang Diyos. So wag ho nating isipin na ang Diyos ay nakakulong sa mga bahay-sambahan. Hindi ho. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Number next, ang Diyos ay omniscient, all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay. Perpekto, walang hanggan ang kanyang karunungan at kaalaman. Walang natatago sa kanyang karunungan. Hindi siya nag-i-improve sa kanyang karunungan. Isa sa mga striking things na naalala ko nung akin unang napag-aralan patungkol sa omniscience ng Panginoon ay ang Diyos ay never na nagugulat. Sino naranasan ang magulat? Nagulat? Kailan kayo nagulat? Nung alam niyong may gugulat sa inyo o hindi? So yun ang ating Panginoon. Next, pinag-aralan ho natin, kabilang naman sa communicable attributes of God, we studied about God's spirituality. Yung pagiging spirito ng Panginoon.
ang Diyos ay hindi nakikita. Walang laman, walang buto. Sa pagiging Espiritu ng Panginoon, pinag-aralan natin, hindi siya pwedeng sukatin ng anumang panukat na ginagamit natin sa buhay na ito. Hindi siya pwedeng gamitan ng medida, hindi siya pwedeng gamitan ng timbangan, hindi siya pwedeng gamitan ng thermometer, hindi siya masusukat ng damdamin ng tao, ng pananaw, ng paningin ng tao, ng panlasa ng tao, ng pandinig ng tao, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. At lahat ng kaperpektuhan patungkol sa pagiging Espiritu ay nasa ating Panginoon. We also studied about God's, because God is a spirit, God is invisible. By the way, kung nyo naaalala, sapagkat siya ay espiritu, ang sabi ng salita ng Diyos, walang laman, walang buto. At wag nating isipin na ang Diyos ay parang tao na, alam nyo yung madalas pinapakita sa mga pelikula, hugis tao din siya, pero para lang siyang walang iniwan ba sa multo, at parang napakalaking multo lang ng Diyos. Hindi ganon ang Panginoon. Sapagkat siya ay Espiritu, if you remember last Sunday, tignan natin yung mga sinasabi sa Biblia na tila baga ang Diyos ay may parte ng katawan, the hands of the Lord, the eyes of the Lord, ang kamay ng Panginoon, ang mata ng Panginoon, and all of this are but figurative speech para maunawaan natin. And it is called anthropomorphism. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, wala siyang mga bahagi ng katawan. And because, lastly, pinag-aralan natin, because ang Diyos ay Espiritu, He is invisible. Hindi siya nakikita sa kaperpektuhan, sa kabuuan ng kanyang kaperpektuhan. Hindi siya nakikita. Di ba na lang na mag-reveal siya ng kanyang sarili in one way, form, or shape, or another. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, nabasa rin natin na ang Diyos na ito ay nagpahayag sa laman. And who is the image of the invisible God? None other than our Lord Jesus Christ. So lahat ng ito ay napag-aralan natin nakaraan. And by the way, isa sa mga katotohanan na sinabi ng salita ng Diyos, bakit bawal ang mga rebulto na sinasamba? Bakit bawal ang mga Diyos-Diyosan? The fact na walang nakakita sa Diyos. Kung hindi mo pa nakita ang isang bagay, paano mo ito gagawan ng larawan? At kung ang Diyos ay hindi nakikita, anong silbi ng kahit anong rebulto? So ito ay pawang. Ang bawat larawan, rebulto na ginagawa ng mga Diyos-Diyosan ng iba ay pagdidisfigure ng tunay na Diyos na tinuturo ng Biblia. Sapagkat ang Diyos ay hindi nakikita. So ayaw ito ng Panginoon. Well, ngayong umaga ay dadako pa tayo sa ibang communicable attributes. If you remember, ang communicable attributes ay ito yung mga katangian ng Panginoon na nasusumpungan natin na may pagkakahalintulad ang tao. At nahandoon sapagkat ang tao ay nilalang sang-ayon sa wangis at larawan ng Panginoon, kaya ang mga katangian na ito ay nakikita rin naman sa atin. Pero ano ang malaking pagkakaiba? Alala niyo anong malaking pagkakaiba? Kung may pagkakahalintulad man, ang ilang katangian ng Diyos sa tao, anong malaking pagkakaiba? Ang tao ay may hangganan at makasalanan. Ang Diyos ay walang hanggan at perpekto. Yon ang malaking pagkakaiba sa mga katangian na ito. And as I've said, ating gagamitin bilang gabay ang mga subcategories na ibinigay ni Wayne Grudem sa kanyang systematic theology books. And this morning, sa oras na meron tayo, we will look at what he called the mental attributes of God. The mental attributes of God. What are these? God's knowledge, wisdom, and truthfulness. Knowledge, kaalaman, wisdom, karunungan, and truthfulness, katotohanan.
Ito ay tinatawag na mental attributes of God. So tingnan ho natin una sa lahat, the knowledge of God, ang karunungan ng Panginoon. And we have a preview of this nung pinag-aralan natin ng ano? Saan to related? Saan? Sa omniscience ng ating Panginoon. Okay? We have generally covered this in our study about the omniscience of God. Nahandoon ang kaalaman ng Diyos sa lahat ng bagay. And let me borrow ang definition ni Wayne Grudem. Sabi niya, God fully knows Himself and all things actual and possible in one simple and eternal act. Alam ng Diyos ang lahat sa Kanyang sarili at sa lahat ng bagay, sa lahat ng aktwal, nakaraan, at sa lahat din ng posibleng mangyari mula pa nung walang hanggang nakaraan. God fully knows. He has the knowledge of everything. Sabi nga ho ni A.W. Pink sa kanyang libro, Attributes of God, He knows everything, everything possible, everything actual, all events, all creatures, God the past, present, and future. He is perfectly acquainted with every detail in the life of every being in heaven, in earth, and in hell. Nothing escapes His notice. Nothing can be hidden from Him. Nothing is forgotten by Him. His knowledge is perfect. He never errs, never changes, and never overlooks anything. Medyo mahaba-haba. Hahayain nyo i-translate ko sa Tagalog ang iba nito. Nasa Diyos ang lahat ng karunungan. Ang karunungan ng Diyos, ang ibig sabihin, alam niya ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay na posible. Lahat ng bagay na aktwal. Lahat ng bagay sa nakaraan, ngayon, at sa hinaharap. Perpekto niyang nalalaman ang lahat ng detalye sa buhay ng lahat ng nasa langit, nasa lupa, at maging ng nasa impyerno. Walang nakakalampas sa kanyang paningin, pananaw o sa kanyang kaalaman. Walang natatago mula sa kanya, walang nalilimot mula sa kanya. Ang kanyang kaalaman ay perpekto. Ito'y kaalaman na hindi nagkakamali, hindi nagbabago, wala siyang nakakaligtaan. Perpekto ang kaalaman ng ating Diyos. Bakit ko mahalagang diinan natin ito? Sapagkat lahat tayo o ang tao ay may tendency na tignan ang Diyos na para bang malakas lang na tao. May tendency tayo na tignan ang Panginoon na ang kanyang karunungan ay para bang super talino lang niya na tao. Pero kahit super talinong tao, may hangganan ang karunungan ng super talino. Kahit may photographic memory, meron din siyang mga bagay na hindi alam. So muli ho, kahit ang pinakamarunong na tao, sabi ng Biblia na sa King Solomon, ay hindi pa rin maikukumpara sa perpektong karunungan na meron ang ating Diyos. Now, tumingin ho tayo sa ilang mga talata sa Biblia na nagpapahayag ng bagay na ito. Buksan natin sa aklat ng mga awit. Okay? If you have your Bibles, please open it to Psalm 147. Awit 147. Psalm 147. Ngayon, kung wala ho kayong Biblia, usually we try to share one to another. Unique dahil sa ating physical distancing, hindi natin magawa ngayon yun. Psalm 147, verse number 5. Psalm 147, verse 5. Nakita na ho ba? Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Great is our Lord and of great power. Anong sabi diyan? His understanding is what? Infinite. Dakila ang ating Diyos at dakila ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkaunawa ay walang hanggan.
Minsan sinasabi natin sa tao, hindi mo ako naiintindihan. Walang ganun sa Diyos. His understanding is infinite. Alam niyo ho, sa amin bilang mga pastor, may mga kaso, may mga kalagayan na sobrang komplikado. Hindi naunawaan mga kapatid, may mga sitwasyon sa buhay ng mga tao na ang epekto ng kasalanan ay napakasalimuot. Matindi. And there are times na nakakarinig ako ng mga pagkakataon na ang sinasabi minsan ng mga pastor, hindi ko alam. Kulang ang kaalaman. Hindi ko maunawaan bakit yun ginawa. Paano yun nangyayari? Wala akong sagot. Hindi ho kailangan ng mahabang panahon para marating natin ang kahangganan ng ating pag-unawa. Tama ho ba? Now, with that, ang sabi ng salita ng Diyos, God's understanding is infinite. Maaaring hindi natin masagot ang tanong, bakit ganito kalakas si Rolly? Hindi natin masagot. Paano nangyari yun? Nevertheless, hindi ibig sabihin walang sagot ang Diyos. Hindi ibig sabihin hindi nauunawaan ng Diyos, hindi ibig sabihin hindi nalalaman ng Panginoon. His understanding is infinite. Buksan pa ho natin sa Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40. Simulan natin sa verse number 13. Isaiah chapter 40, verse number 13. Ano po ang sabi? Who hath directed the Spirit of the Lord, or being his counselor hath taught him? With whom took he counsel, and who instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him knowledge, and showed to him the way of understanding. And these are rhetorical questions. Sino ang tagapagturo ng Diyos? Meron ba siyang tutor? Meron bang caucus ng mga anghel at meron siyang alam niyo ang presidente natin? Yes, ang dami niyang kapangyarihan pero kulang ang kanyang kaalaman. Kaya meron siyang mga gabinete. Meron siyang tinatawag na presidential advisors. At kaya kapag tuwing sumasapit ang 15 at 30, nagtitipon-tipon yung IATF at nagbibigay sila ng kanilang opinyon, payo sa desisyon ng Pangulo sa mga quarantine. Bakit? Hindi alam ng Diyos, hindi alam ng Pangulo ang maraming mga bagay. Pero pagdating alam niyo sa Diyos, hindi siya isang araw tumawag ng uy, halika nga, ano masasabi mo dito? Hindi ko alam ang gagawin, pwede mo ba akong tulungan? Hindi ko nakita yung nangyayari, hindi ko alam yung nangyayari, baka pwede mo ikwento sa akin? Yan nangyayari sa atin yun. Pero never sa Panginoon. Huwag ko sa nating isipin na nung nagkasala si Eva at Adan, at mula nagkasala si Eva at Adan, tinangay ang buong sangkatauhan sa kasalanan, ay nagkamot ang ulo ang Diyos sa langit at sabi, anong gagawin ko ngayon? Hindi ganun. Walang tagapagturo ang Diyos. Bakit? Hindi niya kailangan. Ang karunungan niya ay walang hanggan at perpekto. Sa Matthew chapter 6 verse 8, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Pagdating sa pananalangin, be ye not therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him.
Alam niya ang bawat detalye ng buhay ng tao. At bago sa pananalangin, bago pa natin hingin sa Panginoon, bago pa natin ilapit sa Diyos, alam niya na. Now, hindi ito rason para huwag na tayong manalangin. Kumbaga, Lord, alam mo na po, Amen. Hindi ho ganon. Nandun pa rin, ang sabi pa rin ng Biblia, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Bigay natin, ilagak natin, sabihin natin ang lahat ng ating kabigatan, kabagabagan, pangangailangan sa ating Panginoon. Nevertheless, huwag nating isipin na tayo ay nag-i-inform sa mga bagay na hindi niya nalalaman. Naalala ko ho ang patotoo ng isang kaibigan kong kamanggagawa nung nagkabukol sa dibdib ang kanyang misis. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng manggagawang ito. Ang sabi niya sa church, in-announce sa church, may bukol sa dibdib ang kanyang asawa para ipag-pray. Pero ang sabi niya rin sa pulpito, sabi niya, bago pa tumubo ang bukol na ito, alam na ng Diyos. Wow. Wow. Hindi nalingat. Hindi nakalimutan. Hindi niya hindi alam. Alam ng Diyos ang lahat. Bago pa naman natin dinhingin. Hebrews chapter 4. Puntahan lang po natin. Hebrews chapter 4, verse number 13. Hebrews chapter 4, verse 13. Ano po ang sabi? Neither is there any creature that is not manifest in His sight. Wala daw nilalang, listen po, walang nilalang na hindi niya nakikita. Hindi man nakikita ni Mrs. ang nasa cellphone ni Mr. Nakikita ng Diyos. And vice versa. Hindi man nakikita ng magulang ang cellphone ng anak. Nakikita ng Diyos. Sabi ng neither is there any creature that is not manifest in His sight. Alam niyo ho yun, may mga pagkakataon pag nagda-drive ka, may side mirror. At yung side mirror, sa mga driver, may tinatawag na blind spot. Tama? Na merong lugar na, minsan nangyari na sa akin, sumilip naman ako. Yung pwedeng titigan yung side mirror, pero sumilip ako doon, hindi ko nakita. Nandun siya sa blind spot. Kumabig ako. Nagalit siya. Beep! Kasi hindi ko nakita. Walang nilalang. And when we say nilalang, kahit yung uod na nakadapo sa dahon, kita. Kahit yung mga nilalang na hindi pa nadidiskubre sa ilalim ng dagat, kita ng Panginoon. At meron pa sinabi ho dito, for neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Ang Diyos na ating kinakaharap, ang Diyos na ating sinasampalatayanan, ang Diyos na ating sinasamba, ay Diyos. Sana maunawaan itong lingwaheng ito, na tayo ay hubad sa Kanyang harapan. Wala tayong maitatago. Si Brother Paul ay merong pwedeng itago, pero walang pwedeng itago sa mata ng Diyos. Kayo ho ay merong pwedeng itago kay Brother Paul. Hindi ho pag naging member kayo dito, nag-i-install kami ng CCTV sa bahay nyo at inaalam ang lahat. No. Itago sa Panginoon.
Ultimo ang laman ng puso at isip. Perpektong alam ng Diyos. So, madaling salita, hindi natin siya pwedeng lokohin. Wala tayong maitatago sa Kanya. Ito ang Diyos na perpekto karunungan. So narito ho ang ilang mga talata, and I use that word correctly, ilan lamang. Hindi ito lahat ng talata sa Biblia patungkol sa karunungan o kaalaman ng ating, mas tama yung word na kaalaman, patungkol sa kaalaman ng ating Panginoon. Pero makikita natin dito na perpekto ang kanyang kaalaman. Perpekto, at ito ay walang hanggan. Hindi siya tinuturuan ng sinuman. Hindi siya nag-aaral para madagdagan ng kanyang kaalaman. Hindi siya nag-eksperimento. Hindi siya natututo sa experience. Alam niyo yun, experience? Minsan ho, lahat tayo siguro, nung tayo yung mga bata, nakaranas humawak ng mainit, tama? At nung na-experience mong mapasok, inulit mo pa ba? Hindi na. Kasi natuto ka na sa experiensya. Hindi ho ganun ang Panginoon. Hindi siya natututo dahil sa experiensya, walang natatago sa kanyang kaalaman. Alam niya ang lahat ng nakaraan, ngayon, at lahat ng hinaharap. Now, merong area patungkol sa karunungan ng Diyos na merong mga Kristiyano ay hindi nagkakasundo. Merong mga Kristiyano, and mga kapatid talaga sa Panginoon, ngunit ang kanilang pagkaunawa sa karunungan ng Panginoon, particularly sa aspeto ng mga hinaharap na bagay. Ay, mga hinaharap, yung mangyayari sa future. Kaya alam ko ano mangyayari bukas, yes? Kaya alam ko ano mangyayari kung gano'ng kalakas ang bagyo na dadaan dito sa atin. Meron tayo ilang impormasyon, pero hindi natin alam yung eksaktong mga detalye. At meron generally sa mga Kristiyano, dalawang paniniwala patungkol sa pagkaalam ng Diyos sa hinaharap. Merong mga naniniwala at ginagamit nila yung salitang foreknowledge. Basahin lang natin sa Acts chapter 2. Acts chapter 2. With the very word for, ibig sabihin before, and knowledge, kaalaman, knowledge before, alam, bago pa. Ibig sabihin, bago pa mangyari, alam na. So this pertains to God's knowledge of the future. Ang kaalaman ng Diyos patungkol sa hinaharap. Acts chapter 2, verse number 22. Ang sabi ho dito, for him being delivered by the determinate counsel and what? And for knowledge of God. Ibig sabihin, alam na daw ng Diyos yung mangyayari sa hinaharap. He knows it before. Or isa pang talata sa 1 Peter. 1 Peter chapter 1. Verse number 2. At ito ho ay isang mainit na talakayan sa mga tunay na Kristiyano, lalo na may kinalaman sa pagpili ng Diyos. Hindi ko alam minsan kung saan ang gagaling ang kagustuhan, ang masidihing kagustuhan ng marami na protektahan ang kalayaang pumili ng tao, pero ayaw nilang bigyan ng kaparehong kalayaang pumili ang Diyos. Walang sabi ho ng 1 Peter chapter 1 verse 2, elect. Ano yung sabihin ng elect? Hindi yan binoto. Well, sa Tagalog, siya ay pinili, hinirang. Saan? Saan nakabase? Elect
according to the foreknowledge of God. At tuwing nababasa ito, kadalasan ng marami, maging mga tunay na Kristiyano, alam ho ang iniisip nila? At dati, ito yung paliwanag ko, sapagkat ito rin yung tinuro sa akin ng mga teachers ko noon sa Bible School. Ang sabi nila ito, yes, ang Diyos pumili. Pero saan nakabase yung pagpili niya? Foreknowledge. Ibig sabihin ng foreknowledge, niya, yung kaalaman niya patungkol sa hinaharap. So itong ibig sabihin daw nun, alam na ng Diyos kung sino ang sasampalataya at hindi. Actually, meron pa akong napakinggan na inalam ng Diyos na tila baga siya may teleskopyo ng kapanahunan at sinilip niya ano ang mangyayari sa hinaharap at base dun sa impormasyon na kanyang nakuha, si Gabriel alerta pala ay sasampalataya kay Jesus. Doon niya ibabase yung kanyang pagpili. Sang-ayon sa hindi ito masyadong magandang halimbawa. Halimbawa na lang sa loto. Ano ginagawa ng mga tao? Taya ng taya. Iba nag-aalaga ng numero. Pero kung alam mo kung anong tatama bukas, anong tatayaan mo? Anong pipiliin mong numero? Yung hindi tatama o yung tatama? Kung naalala ko dati, may palabas, nakalimutan ko yung title ng palabas sa Channel 9. Yung lalaki ay nakakatanggap ng dyaryo mula sa pusa. Yung pusa ay nagdadala sa kanya ng dyaryo araw-araw. Pero yung date ng dyaryo ay bukas pa. Halimbawa, ngayon ay November 1, yung dyaryong dadali ng pusa, November 2. Ibig sabihin yung dyaryo mula sa future. At base dun sa mababasa niya, nagpakamatay ang isang babae, tutulungan niya ngayon yung babae. Mababasa niya, nasunog ang isang bahay, namatay ang buong pamilya, ililigtas niya. Yun yung anong palabas. Ngayon kung nabasa niya, tumama, mega lotto jackpot. At dahil nakita mo yun, at meron sa inyo ngayon naglalaway, na baka sana meron akong dyaryong ganun. Alam niyo ho, yun ang pananaw ng ilan tungkol sa Diyos. Nakakuha siya ng impormasyon na ito yung mga numero. Nakakuha siya ng impormasyon na ito yung mga tao na sampalataya sa Kanya. At base sa impormasyon na yun, siya ay pumili. Yun ang pagkaunawa ng ilan patungkol sa foreknowledge of God. Merong mga tao na masyadong mabilis at walang pag-iingat na sinasabi na ang Diyos sa kanyang pagpili ay nakabase sa kaalaman o sa impormasyon na kanyang natutunan o nakuha patungkol sa hinaharap. Ngunit ang tanong ay ito, paano niya nalaman ang impormasyon? Okay, sige, pagpalagay na natin ng ibig sabihin ng foreknowledge ay kaalaman patungkol sa hinaharap. Paano niya nakuha ito? Paano niya nakuha? Meron bang pusa na nag-deliver ng dyaryo sa Diyos? At nakuha niya ang impormasyon? Meron siyang bolang kristal? Ipakita mo sa akin ang mangyayari sa November 1, 2020? Ganun ba yun? Well, magbibigay ako ng isa pang halimbawa. Nung meron yung ginagawang gusali doon sa may PTT sa Santa Clara, walang nakakaalam kung ano yung gagawin. Nagsimula lang silang latagin yung lugar, nagsimula silang maghukay. Naalala ko, nadaan kami paluwas. Ano kaya itatayo dito? Usap-usap kami. Ano kaya itatayo dito? Baka itatayo dito, ganito, itatayo ganito. Hindi namin alam. Ano kaya isang araw naglalakad ka doon at nakita mo may ginagawang gusali? Ano kaya itatayo dito? Tapos meron lalaking nakatayo din na nagsabi niya, ang itatayo dyan, spa. Sigurado ka? Wala pa nga yung building, naghuhukay pa lang eh. Oo, spa.
Actually, yung spa na yan, may 7 kwarto, may malaking may malaking area, tapos meron pang swimming pool. Yung spa na yan, ang kulay niyan, kulay dilaw. Tapos yung loob niya, napakaganda. Ang gagamitin dyan na materyales ay ganito. Yung spa na yan ay kayang mag-serve sa 100 katao. Bro, grabe! Paano mo nalaman yung mga bagay na yun? Meron ka bang teleskopyo o bolang kristal? Ay, hindi. Ako yung engineer eh. Ako yung nagplano. Alam ko kung ganong semento ang gagamitin, anong size ng bakal na ilalagay, at alam ko rin kung anong panahon yan matatapos. Bakit? Kasi siya ang nagplano. Mga kapatid, I present to you a more biblical understanding of the foreknowledge of God. Alam niya ang mangyayari sa hinaharap, hindi dahil sumilip siya sa teleskopyo o tumingin sa bolang kristal. Alam niya kung ano mangyayari sa hinaharap. Bakit? Kasi siya ang nagplano. Buksan po natin sa Isaiah 46. Isaiah 46. Isaiah 46 verse 9 and 10. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. Declaring what? The end from the beginning. Sinasabi niya yung huli sa simula pa lang. And from ancient times, the things that are not yet done. Mula pa nung mga lumang kapanahunan, sinabi niya ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Alam niyo, 700 years bago ipanganak si Jesus, sinabi na ng Diyos, may birhen na mga anak. Paano yun nalaman ng Diyos? Tumingin ba siya sa hinaharap? Uy, ayun, si Mary. Ayun, birhen, mga anak. O sige. Ano ito? Paano nalaman ng Diyos? Parang sabi ng salita ng Panginoon, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. That word counsel, ang pinakaibig sabihin po niyan ay hindi counsel na parang magpapa-counsel po ako sa inyo, para bang payo. Ang mas tama hong pagkaunawa sa word na counsel na yan sa Old English is plan. Yung plano ko mangyayari. My counsel shall stand. Yung ginuhit kong plano, yun ang mangyayari. Si Brother Michael ay nasa construction. Hindi lahat ng ginuguhit na plano nangyayari. Tama ho ba? Naalala ko ho, may napuntahan akong isang medyo malaking Baptist church. Pero yung palang lupang nabili nila ay lupang tinambakan lamang na dating basurahan. So yung church, unti-unting tumatagilid yung buong gusali kasi ang lambot nung ilalim. Nung tinayo nila yung structure, ang bigat. Nawawala, nagkakaroon ng diferensya. Hindi nangyayari yung kanilang plano. Kailangan nilang baguhin. Bakit? Meron silang isang bagay na hindi kontrolado. Meron silang hindi alam. Ang Diyos hindi niya kailangan ng plan B. Ano yung plan B? Okay, plan A, ganito. Mag-swimming tayo sa November 1. May bagyo. Okay, plan B. Bahay na. Kasi hindi mo kontrolado ang bagyo at hindi mo alam nung nagplano ka na babagyo. Yes? Pagdating sa Diyos, kontrolado niya lahat. At alam niya lahat.
my counsel shall stand, and I will do all what? Man's pleasure? No. My pleasure. Mangyayari yung plano ko, gagawin ko lahat ng gusto ko. Yun ang sabi ng Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, alam ng Diyos. Buksan natin sa Acts chapter 15. Acts chapter 15, verse number 18. Acts chapter 15, verse 18. Ay, nasa 1 Corinthians pala ako. Acts 15, verse 18. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? Known unto God are what? Known unto God are all His works. Known unto God are all His works from the beginning of the world. Alam na ng Diyos ang lahat ng Kanyang gawa at gagawin mula pa ng pasimula ng sanlibutan. So, ang larawan ng Diyos na pinipinta ng iba, na Diyos na tumingin sa hinaharap, yun pala ang mangyayari, at dahil yun ang mangyayari, ito ang gagawin ko. Ay isang larawan ng isang Diyos-Diyosan na hindi kilala ng Biblia. Hindi siya isang Diyos na bumabase sa impormasyon. Nagre-react lang siya, ayun pala ang gagawin ng tao. Dati ho, ang mga pangangaral, pagtuturo narinig ko na para bang, ay, tinanggihan ng mga Hudyo si Jesus. O sige, ibigay ko na lang siya sa mga Hentil. Okay, tinanggihan siya. Plan B, para bang plan A, Israel. Dahil tinanggihan ng Israel, plan B, Church, Gentiles. No. It is always plan A. Hindi niya kailangan magpalit ng plano. Yung lahat ng kanyang gawa, bago pa itatago, kung simula pa lamang ng sanlibutan, alam niya na lahat. Bakit? Lahat ng ito ay nakaplano na, sang-ayon, hindi sa kalooban ng tao, kung hindi sang-ayon sa kalooban niya. Alam ng Diyos, hindi dahil kumuha siya ng impormasyon sa hinaharap. Alam ng Diyos ang hinaharap kasi siya ang nagplano nito. At hindi pwedeng hindi ito mangyayari. Dahil siya ang Diyos na soberano. Sabi ho ni Thomas Constable, God's foreknowledge has an element of determinism. Determinism in it, because whatever really happens that God knows beforehand exists or takes place because of His sovereign will. Ang foreknowledge daw ng Diyos, ang pagkaalam ng Diyos sa hinaharap is with a sense of determinism. Hindi ito isang bagay na, okay, subukan pa nating baguhin. No. Mangyayari. Kasi ito ay sang-ayon sa soberanong kalooban at soberanong pagpaplano ng Diyos. So yes, ang tao ay may karunungan. Pero ang ating karunungan ay kadalasan dahil natututunan natin, nakakukuha tayo ng impormasyon, nararanasan natin, at kaya ho, pagdating sa hinaharap, wala tayong impormasyon. Nakuha ho ba? Pwede tayong tumingin sa nagdaan at subukang tingnan, ano ba, ang tawag dito, mag-guess, humula. Dahil sa nangyari sa nakaraan, baka ito ang mangyayari bukas o sa hinaharap. Pwede tayong magplano. Pero dahil hindi tayo perpekto kagaya ng ating Panginoon sa kanyang karunungan at kapangyarihan,
Hindi tayo soberano. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Pero ang Diyos natin, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na pinapakilala ng Biblia, alam niya ang hinaharap, hindi dahil kumuha lang siya ng impormasyon, kasi siya ang nagplano ng hinaharap. Siya ang nagplano ng hinaharap. So God is all-knowing. Hindi ko alam kung ano mangyayari kay Timmy, anak namin. Hindi ko alam kung ano mangyayaring trabaho niya. Siya ba'y mag-aartista o ano? Hindi ko alam. Pero alam ng Diyos. Pwede ako magplano, pero hindi susunod ang Diyos sa plano ko. Ang mangyayari ay ang pinlano ng Panginoon. Now, hindi ibig sabihin yan na wala tayong responsibilidad. Hindi ibig sabihin niya na kay sera-sera. Alam niyo, kay sera-sera? Whatever will be, will be. Well, ganun pala, nakaplano na eh. Di wala na akong gagawin. No. May responsibilidad pa rin tayo. Inutusan pa rin tayo ng Diyos na mamuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. Inutusan pa rin tayo ng Diyos na magsumikap at gawin ang naaayon sa kanyang mga kautusan. Pero malaman ho at maging sigurado tayo na hindi nakabase ito sa atin kung hindi nakabase ang lahat ng ito sa Panginoon. At oo, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, maging ang hinaharap, sapagkat ito ay nakabase sa kanyang plano. That is the better or biblical understanding of the foreknowledge of God. By the way, hindi ko lang kung nasabi ko kanina, laktawan ko. Ang larawan na ang Diyos ay tumitingin sa hinaharap at saka lang siya gagawa ng plano niya. Tanong, sino may control nung hinaharap? Ako nyo, malaki ang problema ng katuruan na ang Diyos tumingin lang sa hinaharap tapos siya ay gagawa ng plano. Sino may control nun? At kailangan pa rin silang, at yun yung isang magandang tanong sa mga taong ganun ang paniniwala. At kailangan pa rin silang dumating sa konklusyon, hawak din pala ng Panginoon. Siya ang Diyos na soberano, maging sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Well, meron pa ho tayong 5 minutes. Let's look at another attributes of God, mental attributes of God. That is about the knowledge of God. Now, let's look at the wisdom of God. The wisdom of God. Medyo mabilis lamang po ito. Sabi ni H.B. Smith sa kanyang definition ng wisdom of God, that attribute of God whereby He produces the best possible results with the best possible means. Kanyang pinapangyayari ang pinaka-mainam na pangyayari sa pinaka-mainam na paraan. Meron ho tayong definition ng technology. Technology is simply defined as applied science. Yes? Anong science? Science is knowledge. At base dun sa knowledge na nakuha, pag in-apply mo ito, it becomes technology. Isang simple pero napaka malaking pakinabang na technology nung unang panahon ay ang tinatawag na steam engine. Ang steam engine, kapag ikaw ay nagpakulo ng tubig o nag-produce ng init, magkakaroon ng steam. At ang steam, alam niyo steam? Yung aso ng, yung ano tawag doon sa Tagalog? Singaw. Pag uminit, mas umiinit, mas tumitindi ang singaw. At kapag kinontrol mo yung singaw na yun, ito ay may malakas na puwersa. Kaya, na-develop ang mga tinatawag na steam engine, in-apply nila yung knowledge. Ay, pag ikaw pala'y nagpakulo ng tubig, sisingaw. Kapag kinontrol mo yung labasan ng singaw, malakas. Kung merong itong lakas, pwede itong magtulak. Kung pwede itong magtulak, pwede itong magpatakbo. Kaya merong steam engine train. Yung knowledge,
inapply. At ito ay nagdulot ng Industrial Revolution. Ang daming makina ang na-develop, sumagana ang produksyon ng mga bagay-bagay. So, ginamit ko lang hong halimbawa yun na yung karunungan, in-apply. Technology ang labas. Pagdating sa Panginoon, yung kanyang yung perpektong kaalaman ng Diyos at perpektong kapangyarihan at kakayahan ng Diyos, yung kanyang sovereignty, kapag siya ay kumilos, it is the wisdom of God. He uses and does things through the best possible means that will bring forth best possible results. Sabi ni Louis Berkhoff sa kanyang libro, that perfection of God whereby He applies His knowledge to the attainment of His ends in a way which glorifies Him most. Ina-apply ng Diyos, ginagamit ng Diyos yung kanyang ang Diyos sa kanyang kaperpektuhan ay ginagamit ang kanyang perpektong kaalaman para mangyari sang-ayon sa kanyang perpektong kalooban. That is the wisdom of God. God's wisdom, sangayon kay Wayne Grudem, means that God always chooses the best goals and the best means to those goals. The best lagi ang plano ng Diyos. At the best lagi ang paraan ng Panginoon. Buksan lang natin sandali sa Job chapter 12. Job chapter 12, verse 13. Babasahin ko na lang ho para mabilis. Ang sabi ni Job, with him is wisdom and strength. He had counsel and understanding. So, God has wisdom. Sa Romans chapter 11, o sa Isaiah 55, verse number, mula na sa Romans chapter 11 na lang, Romans chapter 11, verse 33, oh the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. Napakalalim. Kamangha-mangha ang lalim ng karunungan at ng kaalaman ng Panginoon. So hindi masusukat ang wisdom, ang karunungan ng Diyos. 1 Timothy 1:17. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God. Ang marunong, ang kaisa-isa, ang natatanging marunong na Diyos, sapagkat siya lamang ang may perpektong karunungan. Sabi ni Jude sa Jude 1 verse 25, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. So ang Diyos natin, paulit-ulit sa kanyang salita, ay tinatawag na wise. He is a wise God. The only wise God. Sapagkat siya lamang ang may perpektong wisdom. At ito'y dahil siya ay may perfectong knowledge and perfect sovereignty, kaya nandoon ang kanyang perfectong karunungan. Sabi ni Louis Berkhoff, knowledge is acquired by study, but wisdom results from an intuitive insight into things. The former is theoretical, while the latter is practical, making knowledge a subservient to some specific purpose. Both are imperfect in man, but in God, they are characterized by absolute perfection. Ang tao, may knowledge. Ang tao, may wisdom. At merong lalaking pinakamalaki ang wisdom na nabuhay sa mundo, si King Solomon. But even though he has a God-given wisdom, ang kanyang wisdom ay hindi perpekto. Pagdating sa Diyos, both His knowledge and wisdom are absolutely perfect. God's wisdom is His intelligence as manifested in the adaptation of means to ends. Ito yung paggawa ng Diyos para makamit, mangyari ang sang-ayon sa kanyang mga kalooban at sa kanyang plano.
So ito hong katotohanan na ang Diyos is the wise God ay nagbubura sa imahe na pinipinta na iba na tila baga ang Diyos ay whimsical. Ano yung pabasta-basta? Kung ano lang ang magustuhan. Kung ano lang ang trip na gawin. Alam niyo ho, hindi ko maalala kung saan kong church napakinggan, pero pinagsisihan ko na, as far as I can remember, lumabas ito sa sarili kong bibig dati. Siguro mga 15 years ago. Na nakarinig ako at nasabi ko rin na ang Diyos, pwede na tayong iligtas sa pamamagitan ng, ano yan? Magic ba? Okay, kiching! Ligtas na. Kasi makapangyarihan siya. Pero, dahil mahal niya tayo, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ganun ba yun? Para bang sa dami ng option. Sabi ko nga nung minsan, may kausap ako nung minsan, 5 plus 5 equals 5 plus 5 equals 10. Kung ang goal natin ay 10, pwede ring 3 plus 7. Pwede ring 1 plus 9. Tama? Pwede ring 6 plus 4. Makukuha pa rin yung goal na 10. Yung sinasabi ng ibang mga at dati ko na rin nasabi pero nakita natin ngayon sa Biblia, hindi pa na tama. Pwede tayong iligtas ng Diyos sa ibang kaparaanan. Pwede palang 1 plus 9. No. In the perfect and absolute wisdom of God, pinlano niya na mamatay si Jesus para iligtas tayo. You know why? Dahil walang ibang paraan. Dahil ito ang perpektong paraan. Dahil sa ibang paraan, isa-sacrifice ng Diyos ang kanyang hustisya. Nakuha niyo ho? Anong problema nung magic lang? Ligtas na. Anong problema ho noon? Nawala ang hustisya. Papalagpasin lang ng Diyos ang kasalanan. Hindi ganun ang Diyos. Alam niyo ang wisdom ng krus ni Kristo? Sa krus ni Kristo, listen po, bakit si Jesus lang ang kaligtasan? Dahil kay Jesus lang nabayaran, naparusahan ang kasalanan at kay Jesus lang makakamit ang kapatawaran. Mapapatawad ka pero mapaparusahan pa rin ang kasalanan. So itong binigyan ng absolute pardon ng ating presidente, yung pumatay ng transgender, ang tawag nito? Si Lance Corporal, ano to? Pinatawad. Ano nangyari? Pinagbayaran niya pa ba yung kanyang kasalanan? Hindi na. Yun ang kakapusan ng kaalaman ng tao. Paano mo gagawin na patatawarin pero hindi palalagpasin ang kasalanan? Meron bang paraan? Alam niyo ho ang solusyon? Nasa krus lang ni Kristo. So hindi totoo na pwede tayong iligtas ng Diyos sa ibang paraan. Ngunit pinili niya. Para bang ganito, meron namang ibang paraan, pero pinili mong putulin ang iyong kamay. Pwede naman palang band-aid lang. Pwede rin, pwede naman palang band-aid lang, pero pinili mong putulin ang kamay. Gagawin mo ba yan? Hindi. Kailan puputulin yung kamay? Wala nang ibang paraan. And God, in His perfect knowledge, sovereignty, and wisdom, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. So, hindi sa isang Diyos na naisipan lang ay gagawin niya. Siya ay Diyos na ginagawa ang lahat ng bagay sang-ayon sa kanyang
reminded sa sinabi ng Diyos sa Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither my ways your ways, neither your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts." Kung ako ang Diyos, hindi ko anuhin yun, mapapako sa krus yun. Hindi! Ang problema, hindi nga ikaw ang Diyos. At never nating isipin na mas marunong tayo at mas maalam tayo sa Panginoon. At sa mga pagkakataon na tila baga sa ating limitado at maliit na kaisipan, hindi natin maabot ang dahilan or maaaring tila baga parang nagkamali pa ang Diyos. Baka nasobra lang ang pihit. Alam niyo yun? Nasobra ang pilit ng kalan, nasunog yung niluluto, nasobra ang pihit sa bagyo, naging category 5 super typhoon. Nasobrahan lang. No. Ang kaalaman ng Diyos ay mas mataas sa ating kaalaman. Ang paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa ating paraan. Pero makakatiwala tayo na ito ay sang-ayon sa perpektong karunungan, perpektong kapangyarihan, perpektong katanghian at perpektong wisdom ng ating Panginoon. To the only wise God be glory forever and ever. Amen. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ay karapat dapat lamang ibigay sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na soberano, at ikaw rin ang aming Diyos na makapangyarihan, at ikaw ang aming Diyos na may perpektong kaalaman. Alam mo ang lahat ng bagay at walang natatago sa iyo. At Panginoon, tunay ang sinabi ng iyong salita, alam mo rin ang hinaharap sapagkat ikaw ang nagplano nito. Panginoon, madalas kapos ang aming kaalaman. Tulungan mo kami na tumiwala at magpasakop sa kaalaman mo. At ikaw rin ang Diyos na perpekto sa karunungan. You're the only wise God. Lord, napakadaming pagkakataon na kami ay nagkukulang sa wisdom. Pero ikaw ay Diyos na lubos at perpekto sa iyong karunungan. Tulungan mo kaming tumiwala dito. Lalo't higit, turuan mo kami na sumamba at sambahin ka at papurihan ka sa iyong kaperpektuhan na ito. At Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi maabot ng aming kaalaman, at sa mga pagkakataon na kinakapos ang aming karunungan, tulungan mo kaming tumiwala sa iyo na perpekto sa mga katangiang ito. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo kami maging sa aming pagpapatuloy ng gawain. Ingatan mo po ang aming mga kapatiran na sa mga tahanan. Ingatan mo rin po kami, maging ang aming mga kababayan sa bagyo na ito na parating. Dalangin namin ito lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. O patawad po, medyo nag-overtime ho tayo. Magkakaroon tayo ng 10-minute break. 10 minuto lamang po. Mag-CR na ho tayo o minum na tayo kung ano na ating gagawin. Sa atin ho mga kapatiran nakatutok sa inyong mga tahanan, after 10 minutes, magre-resume ho ang ating gawain ng pagsamba. God bless po.